Kailangan gamitin nyo guys kapag wala kayong butane, kapag nag-overhaul kayo, mahirap ipasok sa crankcase yung crankshaft. So kung wala kayong butane, so malamang doon yung kalan yung pinaka swabe sa kanya na pwedeng gamitin para maipasok mo yung crankshaft doon sa crankcase So yan guys pasok na pasok, diba? So ganyan guys pag ang diskarte kapag wala kayo nun, wala kayo mabili ang butane so ayan. So kita nyo umusok-usok pa yan guys So ganun lang guys tapos maglalagay tayo ng bearing. So ito yung dito tayo magsisimula sa right crankcase ganyan ng Honda CB110 na makina. So maglalagay tayo ng mga bearing niya sa input at saka counter shaft yung main shaft at counter shaft na bearing so yun ang ilalagay natin. Ayusin lang natin guys na lapat siya pag meron kayong mapansin na medyo alanganin pa yung pasok ng bearing, so pupukin nyo lang yan guys hindi naman kailangan initin yan guys yung bearing ng counter shaft at saka main shaft. So hindi na kailangan initin yan, pukpuk lang yan, pasok na yan. So ganoon lang guys tapos silipin nyo lang maigi kung lapat na siya. So pagka lapat na siya, siyempre susunod natin dyan yung mga ito nga pala yung mga pyesa guys Ayan, yung mga pyesa na ikakabit natin doon sa motor natin. So ito naman yung mga parts niya guys yung papalitan natin yung friction plate at saka yung center plate. Siyempre kasama dyan yung bagong clutch lining na rin tapos meron din tayong clutch spring, so binago na rin natin. Ito naman yung hindi natin kailangan kasi sira na siya yung lalong-lalo na yung friction plate yung pressure plate talagang putol na yung isang paa niya guys. So kaya kailangan natin magpalit noon. So ayun na guys so nahanda na natin yung may mga bearing na siya. So dito naman guys sa part ng yung kicker natin guys so meron na akong hiwalay na video dyan, so pwede nyong tingnan yun kung paano nga ba siya ikakabit at paano din yung timing niya. May timing kasi yung kicker natin dyan guys paano rin siya kinakalas-kalas kung sakali mang magpapalit kayo ng gear niya guys kasi meron kasi yung pinion gear, meron din siyang ratchet gear so, halimbawa man isa doon ang kailangan yung palitan, so alam nyo na guys kung paano, kasi may hiwalay akong video dyan guys, nakahiwalay siya. So yan guys yun, dapat yung connecting rod niya guys nasa gitna nung dalawang crankcase nyo ng left or right. Hindi dapat siya naka right side lang o naka left side, dapat gitna yun guys para hindi tayo makakaproblema dyan. So ngayon guys una natin ikabit yung counter shaft guys so yan guys yung kinakabit ko, yun yung collar. So yung segundo guys, yung second gear, mamaya natin ikakabit yan para makapasok yung main shaft kasi counter shaft yun guys. Kasi pag ikabit mo kagad yung second gear, so, hindi makapasok yung main shaft guys kasi malaki yung gearings ng second gear so hindi siya makapasok. So kailangan ganyan lang muna, saka natin ikakabit yung main shaft. Yes. So ito naman yung fork guys yung fork niya, yung left and right. So may nakalagay naman, di na kayo malilito kasi mayroong left dyan, L, tapos R naman yung right. So
So yung right doon sa may ilalim guys, sa bandang ilalim siya. Tapos yung left naman doon sa may main shop sa bandang itaas. Yung right sa counter shop sa baba. Dalawa lang naman yun guys, kaya hindi siya nakakalito masyado. So ganun lang guys, so itapat nyo lang siya dyan sa may butas ng shafting nyo guys, ng transmission. So ito yung main shop. So kakabit mo lang siya doon sa ganyan, kakabit sa ganyan guys, papasok yan guys. Huwag nyo lang munang ilagay yung second gear para pumasok siya. Tapos sunod yung ikabit yung port. Yan, dyan nyo po ilagay yan guys. Tapos yung second gear na yan. So ganun lang guys. So po siyempre yung shifting drum, so yun ang susunod natin na kakabit. So, lagyan nyo lang siya ng langis guys para hindi siya makunat pagka tinisting nyo guys, para pagka pinaikot-ikot nyo, ikot siya guys, medyo malambot. Kaya kailangan lagyan nyo siya ng langis para swabe yung pagpaikot-ikot nyo dyan. Dapat kasi mahanap nyo yung primera, neutral, saka yung second gear, third gear, and fourth gear. Bago nyo siya takpan, dapat alam nyo kung nasaan yung primera, segunda, tercera, kwarta, at yung neutral. Syempre huwag nyo siyang takpan guys na hindi nyo siya nakakapa. Dapat bago nyo itakip yung lip crankcase, dapat alam nyo na sigurado na kayo na gumagana lahat ng cambio guys. So ganun dapat para hindi ka na magpaulit-ulit, iwas abala. Dapat bago mo siya takpan, sure ball ka na. So ganun lang guys. So lagyan nyo lang siya na guys ng pandikit. So kailangan niya ng yung pandikit. Huwag naman masyadong makapal, yung tama lang guys. Kahit isang crankcase lang, yung mismong right crankcase lang, yung kabilang crankcase hindi na kailangan lagyan yun. Dagdag pa yun dyan sa ano lang yan guys. Pag makapal, wala, masisira lang, magiging guma lang yan dyan sa ilalim ng makina nyo. Isang crankcase lang tama na. Tapos isarado nyo na yan, yung side ng crankcase nyo, ilagay nyo na. Tapos syempre tornilyan nyo lahat yan guys. So meron kasing tatlong dyan, tatlong tornilyuhan dito sa may lip crankcase, sa may magneto side, tatlo. Tapos yung dyan nasa kabila naman yung iba. So ganun na guys, may tornilyo na siya. Nawala kasi yung video ko, nabura yata yung isa na naglalagay ako ng tornilyo. So yun guys, silipin nyo palagi yung connecting rod nyo guys, kung nasa gitna siya ng crankcase ng right and left. Dapat nasa gitna siya guys. So ganun dapat. Malambot siyang paikutin para swabe yung tuloy-tuloy yung paggawa natin. Ganun lang guys. So dito naman tayo guys muna sa sa right side guys. Dito tayo sa may sigunyal guys. So dito yung susunod natin na lagyan ng mga laman, yung mga parts niya. So